piliin ng iba na balewalain ito, maliitin o magkunwaring hindi ito nangyari. Ngunit hindi nila mababago ang katotohanan. Ang mga ambag at tagumpay ng SB19 ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Japan. Ang kanilang pagkakasama sa isang aklat sa Pilipinas at isang aklat sa Japan ay patunay na ang kanilang impluwensya at epekto ay higit pa sa mga opinyon at sariling naratibo ng iba. Maraming salamat SB19 sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga dahilan upang ipagmalaki kayo. Ang salita pong iyan ay hango mula sa Facebook post ni Jean Inaid at ibinahagi naman ito ng 18 official group. People can choose to ignore it, downplay it, or pretend it never happened. But they cannot change the facts that SB19's contributions and achievements have been recognized not only in the Philippines but also in Japan. Being included in both a Philippine book and a Japanese book is proof that their impact goes far beyond opinions and narratives. Thank you for always giving us reasons to be proud. That's why many Filipino can relate themselves with their SB19 songs, their words. Yan po ang ibinahagi ng isa nga pong Japanese na ibinidyo naman ni Prof. Wataru Kusaka, PhD, Head of Filipino Language Department, kung saan ay isa nga po ang SB19. Sa part ng books na ito at sa last part nito ay mababasa nyo po ang A Hope for Rebirth, Seeking Strong Leadership. Ito po ay ang book nang nasabi nga pong mababasa nyo ang pangalan ng SB19 doon na kung saan ay isang grupo na nagbigay ng pag-asa sa kabila ng kanila nga pong struggle at ito ay kanilang napagtagumpayan. That's why many Filipinos can relate themselves with their SB19 songs. Yan po ang sinabi ng nasabing professor na nagsulat ng book na yan mula kay Prof. Wataru Kusada, PH. Hindi maikakaila na ang mga banyaga or hindi mga Pinoy ay nakikita ang nasabi nga pong achievement at ang dedication ng SB19 na ipinapakita ang kanila nga pong talento, hindi para sa kanila lamang kundi para ipagmalaki ang bansang Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Ang determinasyon ng SB19 ang hinangaan ng isa sa professional na Japanese na ito na si Wataru Kusaka dahil sa kabila nga po ng struggles at wala pong mga malalaking ahensya na tumulong sa kanila ay nakamit pa rin ng nasabi nga pong P-pop kings na itinuturing ng bansang Pilipinas ang kasikatan na ngayon ay tinatamo hindi dahil may marami ang tumulong sa kanila kundi dahil sa kanila nga pong dedikasyon at sa nais nilang marating na hindi sumuko ang grupo sa dami ng problema na kinaharap nila ay nagtugumpay ang mga ito. Isang karangalan na makasama ka sa isang aklat na hindi Pilipino ang may akda, kundi isang Hapon. At yan ang ating Showbiz Snob Update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching.